Welcome moms and sirs to this channel webinar pages, your training and development channel where you can learn, lead, and make a difference. If this video has helped you, please click like, subscribe, and share in return. We will be very grateful. Magandang araw po muli sa inyo. Narito po muli ang inyong Tita Susie, punong guro. Si Teacher Paul po, guro. At Mami Ida po, magulang na kasama ninyo sa pagpapaunlad ng ating paaralan. Sa naunang video, napag-aralan po natin ang preparatory phase ng School Improvement Plan o SIP. Kung saan nakita po natin ang kahalagaan ng pangangalap ng wasto at kumpletong impormasyon tungkol sa ating paaralan. At ang kahalagahan ng pakikilahok ng lahat ng stakeholders sa ating School Improvement Program. Upang maunawaan at suportahan ang vision, mission, at core values ng ating kagawaran. Sa video pong ito, pag-aaralan naman po natin ang unang phase ng ating SIP cycle, ang Assess Phase. Sa Assess Phase po, ay inaalam natin ang kalagayan ng ating paaralan. Upang matukoy ang mga pangunahing sanhi o ugat ng mga suliranin na kinakailangang tugunan o aksyonan. One of the things that we are trying to do in the Department of Education is to develop a culture of evidence-based policymaking. There are cases that we utilize all available resources but it doesn't contribute to the improvement of the school. Bakit kailangan natin mag-construct ng 10-room classroom building? Papaano kapag ang proyektong ito ay hindi ma-push through? Ilang bata ang maapektuhan kapag hindi nagawa ang programang ito? Kaya kailangan natin ng data. We could not simply come up with interventions, policies, or plans if there is no data that support it. Kapag walang data, lahat ng solutions na maisip ng mga schools, temporary lang. And even walang results na makikita. Kaya lahat ng ating time, effort, and even our resources, sayang lang. Ma'am, sir, nandito po kasi may gusto po ako isang suliranin ng anak ko. Yung problema pong to sa palagay ko, ito po yung dahilan kung bakit hindi po makapag-aral ng maayos yung anak ko. Naku, Mami, huwag ka mag-alala. Kapag na-improve na natin yung paaralan, hindi na mahihirapan sa pag-aaral yung anak niyo. Salamat po. Naku, sigurado po yun, Mami. Ano naman kayang pwede natin i-improve, sir? May naisip ka ba? Baka maganda po. Ay, may naisip ako. Ang galing naman ni sir. Wala pa nga akong sinasabi. Yun na nga po. Wala pang po. Nahihirapan ang mga estudyante natin kasi hindi sila inspired sa pagpasok nila sa umaga. Pwede po. Kasi? Kupas na ang gate at kinakalawang na. Kaya kailangan nating palitan na ang gate. Di po ba, sir? Yun. Maganda niya. Magpapatulong tayo sa PTA. Magpapagawa tayo ng bagong gate. Para pagpasok ng mga estudyante. Inspired sila sa pag-aaral. Totoo yun. Ano, Mami? Ba, Mami? Galing talaga. Ang gusto ko po kasing sabihing problema natin ng anak ko, kaya hindi po makapag-aral ng maayos, kulang-kulang po yung pages ng libro niya. Hindi po dumudugtong yung isang lesson sa susunod na lesson. Isulat na lang po natin sa gate yung nawawalang page ng libro ng anak ko. Pwede po, di ba, Ma'am Sir? Pwede, di ba, Ma'am Sir? Pwede, Mami. Sulat po. Pwede, Mami. Yes po, sir. Isulat mo. I will take note of it. Okay. Sulat mo!
After presenting the school community profile sa ating mga SPT, pinag-aralan po nila ang mga datang nakapaloob doon. Una namin ginawa is tinignan natin kung ano ang mga data na meron ng paaralan. Kinumpare natin sa data kung saan yun ang division desired target. Pagkatapos po nun, marami tayong bagay na nakita doon. No? Nag-review muna sila. Nakita nila na ang dropout rate pala natin ay isa sa problema natin dahil tayo po ay mayroong higher rate than the division target. Pagkatapos po noon, nag-usap-usap uli sila. Nagkaroon po ng discussion, nireview pa nila ang ilang mga data at nalaman din nila na napakahalaga pala na pinagkukumpara ang division target at ang ating school current condition. Dahil dito natin uumpisahan ang ating pagtatrabaho kung saan makikita agad natin kung ano ang problema. Base po doon sa ating comparison ng performance both division and our school, nalaman nila na hindi pala kakayanin talaga ng paaralan na trabahuhin ang lahat ng yon. Pagkatapos po noon ay inisip agad ng ating mga SPT kung papaano sila makakatulong para sa pagbuo ng ating project team para matugunan ang mga bagay na kailangan natin bigyan ng pansin. Maaari po natin gamitin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang pinakamahalagang problema na agad na kailangan masolusyonan? Ikalawa, ang problemang hubang ito ay umuulit at patuloy na lumalabas sa ating school data. Ikatlo, ito po ba ay nabibigyan ng solusyon o hindi? Tayo po ba ay nag-i-improve o ito po ba ay lalong lumalala? Susunod, maaari nating tanungin na ito ba ay nakakaalarma na at dapat na natin talagang solusyonan? Ikalima, paano natin ito mababago? Buhat sa mga datos na ito ay maaari po nating ikumpara ang division performance target at ang ating school current condition sa pamamagitan ng paggamit ng ating gap analysis template. Dito ay isusulat po natin ang lahat ng ating mga datos na nangangailangan ng ating pansin. Mula dito ay magkakaroon po ng maikling discussion ang ating SPT para pag-usapan at ilista ang mga priority improvement areas. Pag sinabi po natin priority improvement areas, ito po yung mga problema ng paaralan na kailangan natin na masolusyonan, mabigyan ng pansin, at magkaroon ng mahabang pagpaplano upang ito ay mas lalong nating mabigyan ng tamang sagot at tamang solusyon. Kapag natukoy na ng SPT ang mga priority improvement areas, na matukoy ang ating mga priority improvement areas, ito po ay ating ililista o gagamitin natin ang tinatawag natin na prioritization rubric. Under po nito, makikita po natin ang iba't ibang category, no? Katulad ng strategic importance, magnitude, feasibility, and urgency. Pagkatapos nito ay gagamitin natin ang scale 1 to 5. No? 5 as a very high priority, 4 as high priority, and then 1 as very low priority. Pagkatapos po natin maipaliwanag kung kung paano nila mamarkahan ang ating mga priority improvement areas, ito po ay pag-uusapan at pag-aaralan ng ating SPT. Dahil kailangan nilang mabigyan ng tamang pagmamarka ang bawat priority improvement areas. Pagkatapos po nito, ito po ay kukunin nila ang average score. Then after po niyan, malalaman nila kung ano ang unang priority at kung ano ang huling priority hanggang sa ito po ay kanilang i-transfer sa ating Annex 5 o yung tinatawag nating planning worksheet.
Sa paggawa po ng ating general objectives, ito po ay hindi madali pero malaki po ang naitulong sa akin ng training na ginawa ng ating mga DepEd officials kung saan ay napakahalaga na i-observe natin yung tinatawag nating SMART, kung saan our objective must be specific, measurable, attainable, realistic, and time-bounded. Before na nagkaroon ng enhanced school improvement plan, ang dropout rate po ng Judge Feliciano Belmonte Senior High School was 4.25% out of the more than 4,800 students that year. After a series of brainstorming with the teachers, nakita namin kung saan nanggagaling yung dropout na yon. Unang-una siguro, hindi namin namomonitor, hindi namin na-track ng mabuti yung mga bata na hindi namin namalayan, naka 2 months na pala, ay hindi na pumapasok. Pagkatapos naming nag-usap-usap ng mga advisors at saka ng guidance counselor, then we decided na mag-home visit talaga yung mga teachers, especially yung kanilang mga advisors sa mga bahay. At doon namin nalaman, napakadami palang problema kung bakit yung mga bata ay hindi nakakapasok araw-araw. Unang-una, may mga estudyante kami na hindi pwedeng pumasok araw-araw kasi kailangan nilang maghanap buhay dahil sila ay kailangan masustain yung pangangailangan ng kanilang pamilya. And a lot of them, talagang mga minor de edad pa, napipilitan maghanap buhay. Yung iba nagbabasura, yung iba nagko-construction at an early age. So, medyo hindi, yun ang isa sa mga reasons kung bakit hindi sila nakakapasok religiously. Mayroon naman din po ng mga estudyante na yung kanilang mga magulang ay minsan sa paghihiwalay, mayroong family problem. Yun po ay napakalaki ng bilang ng mga bata na apektado pag sa loob mismo ng pamilya ay mayroong problema tungkol sa relationship problems. At yung pangatlo naman po na bilang, mayroon din kami mga students na nagkaroon ng early pregnancy. Yung maaga silang nabuntis, kaya hindi na pala sila nakakapasok. At mayroon pa pong isang na nakita namin na problem na demolish yung kanilang mga bahay at kailangan nilang umalis na sa kanilang tinitirahan at nare-relocate po doon sa mga malalayong lugar kung saan hindi na pwede silang makapag-aral kasi unang-una yung pamasahe at ang layo. After na nakapag-home visit na yung mga teachers at nalaman kung ano yung mga problema nitong mga estudyante namin at risk of dropping out, yun din po that was the time na nag-decide din yung mga teachers, nakausapin yung principal at yung guidance counselor, idinulog nila yung problem para magawa namin ng intervention. So, it was from there na naggawa rin ng yung guidance office namin, gumawa rin ng yung mga program. At even the teachers, nag-create din sila ng mga modules para ma-address yung specific problems ng bata. Halimbawa, kung ang bata ay hindi kayang pumasok ng araw-araw, pwede ba sa kanila yung mag-modules na lang? Or halimbawa, nabuntis yung bata, pwede rin ba sila na bibigyan lang ng materials at every week kukunin nila doon sa eskwelahan? Sometimes, hindi nag-work the first time. Kasi siyempre, on their own na sila, na mag-aaral sila pag ganito. So still, bibigyan pa rin namin sila ng choice. Andyan din po, nire-refer namin sa alternative delivery mode, kung saan pwede silang pumasok sa school at least 2 or 3 times a day. Mayroon din naman po na nire-refer namin sa alternative learning system, lalong-lalo na kung ang bata ay overage na. After na nakagawa na ng intervention yung teachers, yung guidance counselor, this is about time na i-document na kung yung bang ginawang intervention ay successful ba. Na ano ba yung bata? Pumapasok na ba yung bata? Or if not, then
magtitingin uli kami ng iba uling intervention. Kasi hindi lahat ng pagkakataon, just because nagbigay ng intervention, doesn't mean na magiging successful siya. Paulit-ulit, at babalik ka uli doon sa process na unang ginawa. Hanggang sa finally, kasi ang goal palagi namin is to keep the students in the classrooms, to bring them back to the classrooms. If after doing all this intervention, hindi pa rin siya nag-work, then we go back to the process. Binabalikan namin yung proseso at gumagawa uli kami ng panibagong mga intervention na pwedeng magawa ng bata para lang masiguro namin na sila ay nandoon sa loob ng mga classrooms or nandoon sa loob ng eskwelahan. Kaya dito sa Judge Feliciano Belmonte Senior High School, 0 dropout po kami. Paano nga ba gumawa ng general objectives? Ito ang isang guide. Ang isang objective ay may 4 na elemento. Ang baseline, ang indicator, ang target, at ang time period. Kapag gumagawa tayo ng general objective, ang una nating itatanong sa ating sarili ay, ano nga ba sa mga natukoy nating PIA ang kailangang i-improve? Halimbawa, kung ang dropout rate halimbawa ay 4%, at ang division target ay 1%, ang gusto nating i-improve ay ang dropout rate. Ang sunod na tanong ay, ano ang gusto nating mangyari? Babaan o i-reduce? Sa halimbawang ito, gusto nating i-reduce ang dropout rate. Ang kasunod na tanong ay, ano ang baseline at ano ang target? Sa halimbawang ito, ang baseline ay 4%. At ang target ay 1%. Ang formulation na ng objective natin ay to reduce the dropout rate from 4% to 1%. Pero may isa pang kailangang isama, ang time period, kung kailan natin ito gustong ma-achieve. Halimbawa, sa loob ng 3 taon. Kaya ang magiging formula natin ay to reduce the dropout rate from 4% to 1% in 3 years. Ang pattern ay to plus verb plus indicator plus by how much plus by when. Kapag natukoy na natin ang ating priority improvement areas at naisulat na natin ang general objectives para sa mga ito, bubuuin na po natin ang ating mga project teams. Sa bawat isang PIA, pwedeng bumuo ng isang project team. Kung malaki po ang paaralan at may kakayahan naman ng mga miyembro ng project team, maaaring humawak ang project team ng higit pa sa isang PIA. Sa kabilang banda naman po, kung maliit ang paaralan, maaaring bumuo ng isang project team lamang at tutugunan ang PIA ayon sa kanilang kakayahan. Tatandaan po, kung ang PIA ay kaugnay sa teaching-learning processes, magandang maisama po sa project team ang mga miyembro ng Learning Action Cells para po tumugma ang ginagawa nila sa project team at sa LAC. Sa pagpili din ng project team, binibigyan natin sila ng kalayaan kung anong proyekto ang kanilang gagawin. Ito ay ibabatay nila kung anong PIAS ang kanilang pipiliin. Kung halimbawa pong tayo ay mayroong 5 priority improvement areas, tayo po ay bubuo ng 5 project team. Halimbawa po sa dropout rate. Hahayaan po natin ang ating mga guro na bumuo ng kanilang grupo ng project team kung saan sa tingin nila ay ito rin ang problema na nararanasan nila sa kanilang grade level. Halimbawa, sa dropout rate. Ito po ay madalas maranasan ng mga guro sa grade 1 dahil hindi pa sila handa. Dito ay sinisikap nila gumawa ng mga activities kung saan papaano nila may engganyo na ang bata ay bumalik sa paaralan. Isinasama rin natin ang mga magulang at ang ilang opisyal po ng barangay, lalong-lalo na kung tayo ay bibisita sa kanilang mga tahanan. Gumagawa rin po tayo ng parents agreement kung saan ilalagay po ni nanay o ni tatay kung ano po ang kanilang maaring gawin kung ang bata ay liliban uli. Kung ang bata ay hindi na magpapatuloy sa pag-aaral ay hindi po nagsasawa ang ating teacher na ito po ay balikan
at bigyan ng other option si nanay na kung ang problema ay baon. Sinasama rin natin sila sa feeding program ng paaralan. Naniniwala tayo na ang susi sa lahat ng proyektong ito ay yung pagiging consistent natin, na hindi tayo magsasawa, na ipagpatuloy ang proyekto kahit nagkakaroon tayo ng mga failures at challenges. At buhat po dyan po hugot ng lakas si teacher dahil naisip niya na kailangan niyang bigyan ng solusyon ito kasama ng kanyang mga grupo. Ano? Mahina sa reading comprehension ng mga estudyante? Dahil kulang po tayo sa reading materials, ma'am. Kulang sa reading materials? Ayan, marami na tayong mga reading materials na magagamit ng mga bata. Tataas na ang kanilang reading comprehension. Ano? Hindi pa rin nag-improve ang reading comprehension? Ang dami na natin reading materials, Nahirapan po silang magbasa ng mga libro, ma'am. Advance po kasi para sa grade level nila yung na-request natin. Ha? Grade... So kailangan talaga nating mapakinggan ang mga learners and stakeholders kasi doon natin malalaman ano ba talaga yung needs nila, ano ba talaga yung gusto nila. In this step, your project team conducts interviews, focus group discussions, and even surveys with the parents, teachers, learners, and stakeholders. It is one of the most important features of the Enhanced School Improvement Plan because you will be able to identify the problems and needs of your schools. Kahit may school community data template, kailangan pa rin nating i-validate ito at kailangan pa rin nating mapakinggan ang mga boses ng ating stakeholders to get more information from them. Ang unang-una po namin kinakausap ay ang leaders po ng aming student government, ng Supreme Student Government. And many times, pag halimbawa may mga activities sila or may planning sila for different activities, halimbawa nagpapa-leadership training sila, they always come to my office. Hindi naman ang maganda na yung mga bata, they feel comfortable na pupunta sa'yo sa office, kakausapin ka. I really emphasize about that. The first day na napunta ako dito, na the office is open to everyone. Maging magulang man yan, maging taga-community man yan, sa simbahan, kailangan yung open lang ang communication. Yung sa pakikipag-usap sa mga stakeholders, ang dami kong natutunan dyan. Dati, syempre, nang bago ka pa lang na principal, iisipin mo na silang lalapit sa'yo, but eventually, I discovered na hindi pala ikaw mismo ang magre-reach out doon sa mga tao na yan na kailangan mo. At syempre, lalong-lalo naman sa ating mga estudyante. So, ibinaba ko, ang dami kong binago sa sarili ko. Ako mismo ang lumalapit na ngayon sa bata. Kasi doon mo malalaman yung mga hugot, no, ng mga bata, saan ba nanggagaling ang kanilang mga problema, ano ba yung causes, halimbawa kung ano yung mga pinagdadaanan ng mga iba nilang mga ka-schoolmate. So yun yung inaalam namin at pinalalawak namin pagdating na sa nag-uusap na kami ng pangkalahatan na nagpa-planning na kami. Ang ano kasi natin ay hindi lang naman para sa isang taon, is a long process. No? Hindi lang isang taon, hindi lang 2 taon, hindi lang 3 taon. In fact, para namin maabot yung halos lahat ng aming goal para sa eskwelahan, it took us more than 3 years para marating yun. It's like refinement, testing, and then pag mayroong palpak, din ulit-uli. Kasi hindi mo na makukuha yan sa isang upuan lang. Porque heto, ang gagaling ng SPT team mo. Hindi po ganun kadali yun. We are sabi ko nga palagi kong sinasabi, we are always a work in progress.
Kailangang maging magaling tayo sa pakikinig sa mga estudyante at iba pang stakeholders. Dahil iba ang kanilang pananaw, maaaring may nakikita sila tungkol sa mga problema na hindi natin nakikita. Minsan ay iba rin ang nararamdaman nila tungkol sa mga ito. Makakatulong ang mga ito sa pag-unawa natin sa mga problema at sa paghahanap at pagpapatupad ng mga solusyon. Pero hindi ganun kasimple ang pagtatanong at pakikinig. Iba-iba rin kasi ang paraan ng pagpapahayag ng mga stakeholders ng kanilang mga ideya at damdamin. Ang mga estudyante ay maaaring mahiya o mag-alinlangan sa pagpapahayag ng mga gusto nilang sabihin. Pwede rin hindi sila gaanong mahusay sa pagpapahayag ng mga opinyon nila. Kaya madalas ay kailangang sundan pa ng ibang tanong para maipaliwanag ang kanilang mga sagot. Minsan, kailangan din ng malikaing paraan ng pagtatanong para maengganyo sila ng pagpapahayag ng kanilang ideya at tunay na nararamdaman. Sa pagsusuri ng kanilang mga sagot, mahalagang pag-aralan natin ang paraan kung paano nila sinabi ito. Kaya't dapat ay maisulat ang bawat pahayag nila sa bawat diskusyon at maisulat ito ng verbatim. Kailangan din nating matukoy kung ang mga pinahayag nila ay kailangan o needs o kaya mga gusto lamang o wants. Mas kailangan natin kasing unahin ang needs kesa sa wants dahil limitado naman ang ating resources. Exciting ano? Baka kasi kaya hindi natin masolusyonan ang isang problema ay dahil may Storm clouds are problems arising in specific activities in the identified process. Direct observation is necessary to check how the process works. It helps you locate where the issues reside. It should be specific, measurable, and observable. Sa halimbawang ibinigay, kung saan ang priority improvement area ay ang mataas na dropout rate at ang prosesong sinuri ay ang home visitation process. Nakita na ang mga storm clouds ay ang mga mag-aaral na nabuntis, may trabaho, galing sa broken family, at pamilyang na-relocate dahil sa demolisyon. Subalit, mahalagang malaman kung ilan ang bilang ng mga mag-aaral na apektado. Kaya sa paggawa ng process map, dapat tukuyin din ang bilang ng apektadong mag-aaral kapag natukoy na ang mga storm clouds. Sa pag-prioritize ng storm clouds, dapat pagtuunan ng pansin, pwedeng maging basehan yung dami ng apektadong mag-aaral. Tandaan, piliin ang mga storm clouds na may malinaw na connection sa PIA, na kapag inayos natin, magkakaroon ng positibong epekto sa natukoy na PIA. With the careful identification of critical storm clouds in the process, it enables you to look at the smaller, more targeted, and more focused problem that contributes to the broader school issue. Thus,
Efforts and improvement can be targeted to a particular problem instead of attempting to solve them all at once. For PIAs that span for more than a year, the school can review the storm clouds that have been identified and look at other storm clouds that have not yet been addressed. This can be the area of focus for the next school years. Bago tayo pumunta sa huling bahagi ng assess phase ng SIP, balikan natin ang mga ginawa natin sa phase na ito. Base sa ating mga nakalap na impormasyon at datos sa preparatory phase, sinimulan nating tukuyin kung alin ang mga bagay sa ating paaralan ang pwede nating i-improve. Ngayon, mula sa listahang ito, tinukoy natin kung alin ang priority o kailangang tugunan. Ginawa natin ito na gamit ang isang rubric at nilista natin ang mga natukoy nating priority improvement areas sa ating planning worksheet. Ngayon, batay dito, bumuo tayo ng mga project team na magiging responsable sa mga PIA. Sinuri nila ang mga PIA at inalam ang mga posibleng dahilan ng mga ito. Sa paggawa nito, binigyan natin ng diin ang pakikinig sa tinig ng mga mag-aaral at iba pang stakeholders mula dito. Tinukoy natin ang mga proseso na may kaugnayan sa mga PIA. At pumili tayo ng mga area of focus para lalong mapahusay ang pagka-formulate ng ating problem statement para sa bawat PIA. Ngayong nagawa na natin ang lahat ng ito, pwede na tayong mag-root cause analysis. The root cause is the deepest underlying cause of problems within any process. It is not always obvious, but once it is identified, you will know the real source of the problems. The root cause is not automatically the solution. Your focus problem can have several root causes. That is why you have to study thoroughly the problem in order to arrive at the real root cause. Do not immediately jump to preconceived ideas or assumptions to fix a problem. Coming up with a possible solution to a problem will be done in the succeeding steps in the SIP process. Kaya marami pa tayong dapat pag-aralan. Nang nag-undergo kami ng process ng root cause analysis ng aming dropout rate, ang ginamit namin ay yung fishbowl. And then, doon namin nakita kung alin doon sa mga reasons na binigay ng mga, halimbawa, like family, napakalaki ng influence, environment, yung mismo yung bata, and even the community. Malaki pong factor kung bakit tumataas ang dropout rate. Pero sa lahat po ng nakita namin na mga problema, yung mga sa mga reasons kung bakit nag-drop yung bata, ang pinakamabigat po sa lahat ay yung sa family. Unang-una, bakit nga ba yung bata hindi na ginaganahang pumasok, wala nang gana? Kasi hindi naman binibigyan ng magulang ng importansya. Hindi naman sila supportive doon sa pag-aaral ng kanilang anak. So, pinalakas po namin yung relationship namin with the parents, communication namin with the parents. So, side by side, yung parents, sinatap namin. Tapos yung bata, may mga interventions na binibigay sa kanila, enrichment activities, and, remediation kung kinakailangan, para lang po matulungan natin. In fact, napaka-encouraging po ng result. On the second year, ang laki na po ng naging improvement, nabawasan ng 2% yung dropout rate namin. Dahil dito sa support ng parents, at the same time, yung mga interventions na ibinigay ng eskwelahan para mas makasabay yung bata doon sa mga iba nilang mga kaklase who are doing well. At pag hindi namin talagang kayang solusyonan, pag medyo malalim ang pinanggagalingan ng problema ng bata, kaya kailangan talaga mag-drop, immediately, we recommend talaga yung ALS at yun pa rin po yung sa alternative delivery mode, either modular or we encourage them na mag-enroll ng home study program in other schools na malapit dito.
Thank you for watching. If this video has helped you, please click like, subscribe, and share in return. Thank you and mabuhay.